Maligaya pagbabalik, Plok. Bago na naman mula kay Ryan Garcia. Parehong mahalaga ang opensa at depensa sa basketball. Pero may kasabihan nga na offense wins games but defense wins championships. Hindi lang daw ito cliche at hindi lang din nagmula kay Nico Harrison. Karamihan nga naman kasi sa mga naging kampiyon ay may elite o at least above average sa depensa. Doon tayo sa mga dynasty. Merong Dennis Rodman, Draymond Green. Sino sa Spurs o yung buong team? Who do you think is that person sa Spurs? David Robinson? Kawhi? Tim Duncan ba? Mabibilang natin dito? Anyway, sa katunayan, ang 2001 Lakers ang huling NBA champion na wala sa top half ng liga sa defensive rating. Kobe and Shaquille yun. Sa modern NBA, Nuggets ang lowest ranked team sa defensive rating nang magtapos sila bilang 15th sa depensa. Yung reigning and defending champions na OKC Thunder nanguna dito noong nakaraang taon. Noong 2022 naman, yung dalawang nagharap na team sa finals, top 1 at top 2 sa depensa. May Draymond Green ang Dubs bilang defensive anchor habang defensive player of the year naman si Marcus Smart ng Boston noon. Pareho silang simbolo ng modern elite defense. Pero isa lang ang dapat magwagi at Warriors ang nagwagi noon. Nag-champion din naman ng Boston after 2 seasons kahit wala na si Smart. Nasa top 3 pa rin sila ng defensive rating. Kaya malinaw, hindi ka makakarating sa finals o makakapagkampiyon kung mahina ang depensa mo. O at least mahihirapan ka kasi kakabanggit nga lang natin, Denver pang 15 sa defensive rating nung sila'y nag-champion. Hard to believe. Pero baka doon na rin papunta si Ryan Garcia. Pero sa kabila nito, marami pa rin ang nagsasabi na wala na raw depensa sa NBA ngayon. Mga kritisismo, lumambot na raw kasi ang liga at masyado nang manipis ang mga tawag. At isa sa mga dahilan nito, importante ito, Plok, ay ang paglipat ng laro mula sa loob papunta sa perimeter. I agree. Dati, sentro at banggaan ng malalaking big men sa ilalim ng ring ang laruan. Ngayon, mas nangingibabaw ang pace at space at ang 3-point shooting ng mga gwardya tulad ni Steph. Dahil dito, mas naging mahalaga ang perimeter defense kesa sa interior defense. Na oo nga naman, mas maluwag ang space sa perimeter so parang konting tapik, mas halata. Pero hindi ibig sabihin ito ay wala ng halaga ang rim protection. Importante pa rin ang shot blockers at help defense sa laro. After all, ang depensa ang isang aspeto ng laro na kontrolado mo mismo. Hindi mo kontrolado kung ilang tres ang papasok, pero kaya mong kontrolin ang effort lalo sa rebound, ang intensity at execution sa depensa. Kontrolado mo ang mga yan. I agree, hard agree. Kaya nga coaches love defense. Mas madali itong i-develop kesa sa offensive skills. Good point. Depensa rin ang nagpapanatili sa'yo sa laro kahit malamig ang tira mo. Dito rin nanggagaling ang fast breaks mula sa rebound at turnovers. Marami ring player na tumagal sa NBA dahil sa pagiging defensive specialist kahit hindi umi-score. Ilan nga sa mga star ay dito muna nakilala bago magkaroon ng opensa. Dahil malupit sa defense, dumami ang minuto, eventually nagkaroon din ng opensa. Kaya sa susunod na may titira sa harap mo, aba sana na-inspire ka ng episode na to. Napayungan mo naman. Oo. Dahil sa basketball, although hindi ako naniniwala kay Nico Harrison na lack of defense ang dahilan niya sa pag-trade kay Luka, sinong matinong tao ang magte-trade ng isang Luka Doncic na naging leader ng iyong finals team last year? Pero kung kukunin lang natin yung words at kalilimutan ng kontrobersiya, I agree. Hanggang sa panahon ngayon, defense wins championships. Isa na namang solid mula kay Ryan Garcia. Luis Ascona Plok sa sulat ni Ryan Garcia hanggang sa susunod na episode ng Chambalero. Dumalaw ka na rin, Plok, sa chambalero.com.